Magandang gabi sa inyong lahat. Kami ang Last Row Media. Ako si Tiny Montana. Gabrang. Cyrus Cooks. Maricar. Chris Delano. At nanonood kayo ng Kada Kwento Bayan. So magandang gabi sa... Nakakatakot dapat to eh. Bakit bayan? Kada Kwento Bayan. Magandang gabi bayan. Anyway, Nakakatakot dapat to, Chris. nandito kami sa Not to mention. sementeryo para magbigay sa inyo ng isang matindihang Halloween episode sa Special. Kada Kwento Podcast. At ngayong araw na to, pag-uusapan natin ng mga kahintik-hintik, kagilagilalas, at kabulastug... Ay! Kilakilabot. Kakilakilabot ng mga storya na katatakutan, lalo na pag ganitong season. So, ayun. Kamusta kayo, guys? Wow! Lahat nga pala kami, kung napapansin nyo, ay gumanap. Chris Delano, sino ka dyan? Corrupt politician. Ba't yung stana yung Yung stana yung sombrero, tas corrupt Hindi, politician. may sungay. Diba? Ba't may ganun sa leeg? Nakabrace. Neck brace. Di ba pag Oo. pag Mahuli na. Oo. Kakabuking ka na. Pag nagkakabuking ka na, magugulat ka naka-neck brace na. Oh, shots fired. Shots fired! Metaphoric. Wow, bars. Alright. Ikaw, Maricar. Sino ka dyan? Battered wife ng politician. Ikaw, Sai. Ako si Al McWiggin. Sino yun? Yung sa Toy Story, yung nagnakaw kay Woody. Yung may tindahan. Yung kumakain ng chips lagi. Kamukha mo yun? Flash mo na lang. Sige. Ang pangalan? Al McWiggin. 3, 2, 1, McQuigin. Okay, nahirapan siya. Ikaw, Gab, bukod sa taga-benta ka ng encyclopedia, sino ka dyan? Wala nyo, ano to? Mime? Hindi. Espasol? Hindi. Nadapa ka sa sige. cocaine. Hindi, di nyo mahulaan. Death Alam Note? nyo kung bakit di nyo mahulaan? Bakit? Kasi ako yung ghostwriter. Kaya ka may notebook. Ghostwriter. Ina yun pala yun. Okay. Gab, babawi ka next episode, Ayos na ayos kayo ah. Okay. Ako naman, ang datingan ko ngayon ay isang random na taong napaaway. At ito ang kinalabasan pagkatapos ng away. Si Chris Delano kasi hindi sinalo yung balay. Ito ang resulta. Ito ang resulta pag si Chris Delano hindi sinalo yung bala. So, ayun, tol. Pag mga ganitong mga season ng mga November 31, October 31st, tapos 1 and 2, dito lumalabas yung magagandang story dati sa mga TV, di ba? Yung mga Magandang Gabi Bayan, mga classic, mga Jessica Soho, mga ganun. Talagang nakakatakot siya no, pag napapalood natin dati. Oo, at saka bata ka pa nun eh. Bata pa. Tsaka yung mga kwento nila, Ernie, ano yan? Ka-Ernie Baron. Ka-Ernie. Hindi naman nakakatakot yung weather report eh. Hindi, di ba siya ba yun? Uulan sa bandang silang. Ay, medyo nakakatakot yun. Ay, hindi. Pagbabaha. Noli Di Castro pala. Noli Di Castro pala. Sabi mo, Ernie Barong eh. Magandang Gabi Bayan. Noli Di Castro pala. Ganap yung mga kwento ng dati pag Magandang Gabi Oo, Bayan. nakakatakot talaga. Pero dahil gusto namin ng viewing experience nyo ay talagang, alam nyo na. Pinagandaan namin. Talagang nag-shoot kami sa Kazakhstan na sementeryo. Hindi pala, Kazakhstan, galing na tayo doon nakaraan. Saan tayong bansa ngayon? Peru. Peru. Yeah. Pero Dito kami sa Kaya pala cemetery maraming ng Peru dito kanina. Walay. Anyway. So, sobrang sentro nung tama ng bala sa tol, Nomo. totoo. Kung nasalag mo sana, sabi mo sasaluhin mo yung bala eh. Asintado talaga. Sabi ko sa'yo, nung babaril na ako, Besh! Sabi ko. Tapos bigla siya bumanat. Teka lang, kausap ko si My Loves. Kaya pala natamaan na. Kala mo si John Wick bumili. Nabaril. Binugbog niya to. Sabi, kasalanan mo to. Ayun pala yung kwento. Tapos binugbog siya niya, no? Anyway, tol, may mga kwentong istorya ba? Ay, kwentong istorya. May mga kwentong katatakutan din ba kayo naranasan ng mga bata? Kasi, may mga third eye ba kayo? Hindi ko masabi kung... May third eye ka? Hindi mo sure. Paano ba malalaman? Nakakita ka na ng something spiritual shit, gano'n. May, hindi, mga paranormal. Sa psychedelic, Pero kung usapang may nakita nung hindi ko pa na-experience sober. Nung medyo high school ako. Medyo high school, paano yun?
Ilang years grade ako sa high 6 pa school. ganun. Joe High School. Ilang years ako sa high school eh. So, nandun ako sa sala namin, tapos may hagdanan kami. Lumang bahay namin to eh. Tapos, yung bahay kasi na yun, nung binili ni mama yun, yung may-ari, doon din yata namatay. So, parang, ayun yung kwento ni mama. May experience kasi ako doon na yung hagdanan namin, usually pag bababa ka ng hagdanan, diba yung parang, ganun yung, yung makikita mo yung balikat, gumaganon. Anong creepy naman nun? Paano? Pero, hindi, yung normal na may alog yung balikat. Pero kasi, ang hirap gumalaw kasi may neck brace ako eh. So ngayon, yung nakita ko, nakaputing damit, walang ulo, tapos pa-slide ng hagdanan Nakita yung mo andar. talaga? Oh. Di may third eye Dalawa kami nakakita. May third eye ka. Kasama ko yung tropa ko, nakahiga kami sa sala. Nangyari? Nawala na lang? O... Di, nagkaganunan kami. At Baka tao talaga yun. O... wala naman tao sa bahay. Dalawa lang kami ng tropa ko noon, nasa sopa kami. So yung pababa ng hagdanan, usually kung bababa ka nga, may ganun na galaw eh. Yeah. Pero so, siya sa kanya, smooth. pa-slide, parang talaga, parang lumulutang. Tapos walang ulo, puting t-shirt. Pero alam kong matanda kasi yung balat parang kulubot. So, nagkaroon ka ng idea na parang siya yung pinagbilan nyo ng bahay. Pero isang beses ko lang nakita yun eh. Naalala ko dati nung pumunta ako sa bahay nyo. Birthday mo rin yata yun eh. Tapos nagpunta ka sa kusina, nag-CR ako. Tapos di mo alam na nag-CR ako. Tapos lumabas ka. Pabalik ka na ng garahe, tapos lumabas ako sa likod. Tinakot kita. Sabi ko, tapos napatalon talaga siya. Bish, kasi may multo dito sa amin. Talagang nakita mo sa kanya na mutla siya, tol. Sabi ko, joke lang. Gago, kahit kayo nasa hotel tayo sa Dubai, yung tinakot niyo ako ni Bishnu sa hallway. Ay, nagtago kami sa gilid. Naalala mo yun yung pag-akit natin. Bigla nag-iba yung itsura ng hallway. Parang nag-glitch tayo. Kasi sumarado pala yung pintuan. Pero yun nga. Kayo, ano mga kwento nyo? Ikaw, Sai, may third eye ka pa? Wala. Pero may isang beses lang ako naranasan nung bata pa ako. Nasa Baguio kami. Siguro mga 7 years old ako nun. Syempre, yung ihina ako, madaling araw na. Tapos, yung pagtayo ko ng kama, syempre, pupunta na ako sa CR. Parang may nakita akong white lady dun sa may bandang pinto ng CR. Tapos talagang takot na takot ako kasi first time ko makakita na alam ko hindi yun yung nanay ko eh. Parang doppelganger? Parang ewan ko, basta nakaputi, di naman nakaputi na bestida yung nanay ko eh. Tapos, nangyari, ihina ako, di ba? Yung mga kumot doon, pinagpatong-patong ko. Inihian mo? Na ako, Medyo kadiri Bukod sa nakakatakot yung istorya mo, medyo kadiri first time ko yun, sobrang takot ko, di na ako nag-CR kasi feeling ko nandun lang yung yung white lady. Kaya ka nagka-UTI. Baka. Kaya ayun yung story ng UTI ko. Possible. Doon nagsimula yung UTI. Nasa lifestyle talaga. Totoo. Nasa lifestyle. Ito si Gab, tol. Namaya ako to kasi champion to pagdating sa mga third eye. Ako wala na akong third eye, nabaril na eh. wala na. Oo nga, wala na. Ikaw, Maricar, may mga ganun ka bang... Kasi di ba yung sabi ko sa'yo yung bahay namin. Kailan mo sinabi? Sinabi ko sa inyo yung bahay namin para siyang farm. Okay. So nakakatakot. Sa Caloocan to? Oo. Tapos yung kapatid ko, may third eye yun. Tapos lagi niya sinasabi dun sa kwarto namin. Noon. Sa may bintana. Okay, sige. Interesting yan. Parang madalas nun, pag natutulog siya, laging merong nakaganito. May nakaganon sa kanya, o di kaya merong nakatingin. Tapos may double deck kami doon. Minsan doon daw nakaupo. Tapos hindi siya multo. Parang entity siya. Kapre. Ibang klase na entity. Pag sinabing entity, kahit ano yun eh. Okay. So, hindi ko alam kung ano ibig sabihin eh. Sinabi ko lang. Mema. Kala ko babanat siya sa ibang klase to na entity. Ibang klase to habol nila fame, habol Koy Legacy. Yung sinabi mong parang kapre. Tapos ina-explain niya yun sa akin, sinasabi niya yun sa akin, ganun. Tapos, 2 beses ko na-experience yun. Nakahiga ako. Hindi ko alam kung anong gagawin niya sa akin eh. Basta nakahiga ako nun. Tulog ako. Hindi ko alam kung tulog ako o gising talaga ako exactly. Tapos hinatak niya yung paa ko. Dang. Hinatak yung paa ko. Talagang naramdaman mo na Parang, hindi ko alam kung re-rapin niya ako o kung ano. Ganun eh. Ganun. Pero kung sakaling re-raping ka niya, G. Hindi ko alam. Ano G? G lang. Tapos yun, dun, hinatak niya ako nun. Tapos hindi ko alam kung gising ako o tulog ako nun. Tapos isa pang experience ko naman sa kanya, literal na nakatayo lang siya sa harapan ko. Ngayon, kinausap ko yung kapatid ko. Sabi ko,
ito yung sinasabi mo, parang nakikita ko din, sabi ko sa kanya ganun. Tapos in-explain niya kung ano yung nakikita niya madalas. Tapos same kami na hindi siya matangkad, parang katulad lang siya ni Cyrus. So maliit Talaga si Cyrus. sinabing maliit talaga. lang. Hindi, Nangahatak siya, nangahatak. maliit lang, tapos yung buhok niya hanggang dito lang. Nakakatakot yun ah. Tapos yung katawan niya, yung parang yung parang palda. Tapos nakahubad. Okay. Pero nung hinatak niya ako noon, tapos nung nakatayo din siya sa harapan ko, hindi ko makikita. Walang mukha. Wala siyang mukha. Talagang physical, naramdaman mo na. Naramdaman ko siya kasi gumalaw yung katawan ko eh. Nung time na yun creepy. Parang yung sa akin, tinanggalan ako ng kumot. Ito, wild din to. Yan. Doon Tinanggalan kasi ako sa ng bahay kumot, namin ang iba. puwang. Kailan yan? Doon pagkalipat ko doon. Yung Gab, kwento mo napuntahan- yun. Gab, Gab, Kwarto mo kwento na mo yun? yung ano, pag ganun mo, nakikita mo palapit sa'yo, tapos biglang yumuko, wala namang butas yung kama mo. Oo. God. Di kasi Kwento mo nga yan, Gab. yung kumot, nakakumot ako. Puta, biglang lumipad. Tinanggalan ako ng kumot, tapos nakita ko siya papalapit sa akin. Pag ganun. Tangina, tinadyakan ko. Sabi ko, tanginan to, lakas ng trip ah. Tapos tumagos yung paa ko, pre. Ano yung tsura? Wala, kulay itim lang. Tapos bigla siya lumabas ng kwarto. Ang bilis talaga. Ako rin, tayo ako bigla. As in, ninablot kong ganun. Wala, di ko mahawakan. Ano yung patay lahat ng ilaw mo? Oo, patay lahat. May konting lang ilaw na nanggagaling sa... Bintana, sa bintana. Lamp ko, lamp. Sa lamp. Maliit, yung USB lamp. Lampito. Oo. Tapos yun, ang bilis niya. As in, ang bilis talaga. Bumaba nung Tapos... Tumagos lang din sa pintuan, ganun. Oo, hindi. Nakabukas pala yung pinto ko nun. Nung natutulog ako. Baka si King Prom D yun, nagtitrip lang sa'yo. Yun na nga eh. Sabi, putang ina naman, pinagtitripan ako. Pero tumagos eh. Pag na-jack mo, sabi niya, agar whiskey. Agar whiskey. Akala ko si Prom D o sino man tropa dun sa bahay eh. Wala eh, tumagos yung ko eh. Tapos nung nakatayo na ako, as in talagang tinakbo ko din siya pababa. Oo. Puta, nawala. Sabi ko, hindi pala tao yun. Tapos ilang kayo sa bahay nun? Nung time din ako lang yata mag-isa eh. Tapos na na rin siya ni Prom D. Nakita na rin siya ni Prom D. Same shit nung nakita mo? Siya kasi sa taas eh, di ba? Nakita niya rin bumaba mabilis. Parang naglalaro sa hagdan. Ay, God. Madalas pa rin yan. Tsaka Hindi, wild. nawala na. Simula Bahay. nung nagkukulit-kulit kami doon. Wild kasi yung bahay niya. May nawawalang mga pagkain. Oo. Ay, na naman. Pare na malengke ako. Oo. Sipin mo pang tinola namin. Alam naman nung kasama sa bahay na para bukas yun kasi lulutuin nga namin ulam bukas. Oo. Ngayon, gabi, chinik ko yun eh. Kasi kumuha ko yelo sa freezer. Andun pa yung manok eh. Umaga, wala. Gago. Sa bahay namin ganun din eh. Yung parang pinaglalaroan ka. Oo. Yung Hindi, kunwari, remote ng TV, dito ko nilagay. CCR lang ako, nandun na sa piano namin. Tapos mag-isa lang ako Iba sa bahay. talaga may piano. Ano, Lavish talaga yung lifestyle. Typical Pinoy. Eto tinanong ko sa pinento ko sa kapitbahay, nawala yung manok eh. Diba? Oo. Ang dami nun, di naman kaya ng isang tao yun. Pangalawa, tawag nito, hindi, yung mga tao sa bahay, hindi lulutuin nyo ng kasi nga ang dami nga nun pang maramihan eh. Buti sana kung nawala, isang leg lang eh. Pari, isang kilo eh, ganun. Pang 3 tao yung nawala. Hindi kaya may pusa sa inyo. Yun nga, Nagbukas hindi ng rep. nga eh. Kaya kami nagkabit ng mga CCTV. Kasi, ang ina May nawa. CCTV kayo doon? Meron na. Ang ina kasi, yun nga, di ba, usap kami 3, nila Prom D, ni Kiyon, harapan kami. Tol, may CCTV na. Paano kung meron talagang umukuha, tas tangina, hindi siya tao. Alis na tayo dito. Parang parang natakot na lalaki. Pero kasi no shit, there's a reason kung bakit yung bahay nila Gabrang sa village nila ay mura. Oo. Maraming properties doon sa village nila na mura. Kasi, ang pangit, ibalikan, pero kasi sobrang daming casualty nung panahon ng Ondoy sa Marikina. Alam mo ba, doon sa village nila Gab, after nung Ondoy, nung nag-subside, nag-ikot kami ng pick-up, may dala kaming lugaw, papakain kami ng mga, kasi biruin mo bro, biruin mo, yung sa village nila, mayayaman yung nakatira doon. Hanggang 3rd floor, tol, alam ng Diyos to, kitang-kita ko tol, sa mga poste ng ilaw tsaka puno may nakasabit na katawan. Hindi pa nila nabababa. Sa mga kable.
Sa kable. Oo, Kable wala. ng kuryente. Aso, nakasampay. Ang gago lang. Bangkay tao. nakaganon sa ano. Tapos, kondo ito? oo. May bahay doon, third floor. May andun yung mga pick-up nila. Sa taas. Bumagbahay na yung tubig. Grabe yung pala yung taas ng tubig Ang doon. daming namatay doon, tol. Alam ko, nagkaroon lang daw yata ng... Tapos laki ng budget sa flood, ano. No? Grabe, Hindi, wala. anyway, ayun. Pasensya na kayo Alam mo ba? Flood control project. Nakuha ko na yung 35 billion eh. Kaya ka pala nakabiling iPhone 17 Pro Max fully fully paid. paid. So, Tol, ito ba? Pag binibenta yung mga bahay doon, tol, kasama ni Bangkay. Totoo. ulul. Hindi na nila yung inaalis mga doon? may-ari sa takot na rin sa mga... Iniwan na lang talaga. Iniwan na nila ng ganun. Ah. So kung ikaw yung bibili nun, ikaw na rin bahala bahala sa ka na. alansay doon, maglinis o ano. May mga ang daming property ng ganun doon. Kaya may mga storya sa, 'di ba may tricycle doon sa kanto ng village toda. nila. Merong pila doon. Tapos may times na minsan pagka bandang dulo ka, hindi ka na nila isasakay kasi meron ako nakausap na tricycle driver dati daw. This oras ng gabi, may nagpatid daw sa kanya. Tapos nung pabalik na siya, may pumapara daw sa kanya, tol. Mag-iina, isang nanay, tas 3 bata magkakatabi. Tapos, nung malapit, nilabutan ako. Kwento to sa village nila mga tricycle driver. Nung malapit na siya, nung nailawan niya, pare, yung 4 na tao na yon lahat basa. Yung iba naman, nawala. Namatay daw sa lunod. Oh. Meron daw nagpahatid, tapos nung nandun na sa location, nawawala. Parang ganun. Tapos may yung mga nagko-construction ngayon doon, sakto 5 umuwi na. Di ba usually nag-gym pa yun? Yeah. Basketball, mag-gym, iinuman yung mga nagtatrabaho. Yung mga construction doon, wala ka makikita construction na tumatambay. Kasi Hindi na siya tambayable. pag dumilim daw, ang dami na daw nilang naririnig, ang dami na nilang... Tapos yung sa amin, mga bisita na may third eye, may isang bisita doon. Sa bahay mo yan? Oo. Doon sa... Sa family house o sa, Hindi, dun sa village? trap house namin nila, Promi. Okay. Pero umiyak. Tol. Lalaki to Umiyak. Nakita daw doon sa may bakod namin, meron daw ulo. Sabi, tol. Tapos may bisita kayo nun, di ba? Hindi na tumuloy, lumabas. Oh, lumabas. Hindi na tumuloy. Pagpasok kwarto, pagpasok sa... Doon sa sa papasok ng bahay, umatras agad eh. Hindi daw niya kaya. Ganun ka wild. Tol. Sabi, tas pasok na lang yung kayo. Ganun. Gago Pero sabi lala. ng banda medyo natatakot ako. Ako rin eh. Parang Pero hindi tama ako, bang ginagawa natin to? Pero yeah. ako kasi hindi ako matatakutin, kaya okay lang. Oo nga. Dito natatakot Pero eh. ako, alam nyo, the closest, marami ako, hindi naman sobrang dami, pero siguro ang i-share ko ngayong gabi na to, yung the closest encounter na pwede kong ma-share, yung nanay ko nung nasa stage na ng dying na siya. Ilan taon ka na ito? Parang kalimutan ko na eh, basta 2019. So, hindi pa naman sobrang bata. I mean, hindi na, college ako nun. 19? Hindi, 2019. Ay, 2009. sorry, 2009. So, ang nangyari, may nakikita yung nanay ko palagi na malaking kulay itim. Mula, dadaan sa kanya, papasok daw sa kubeta. Nasaan siya to? Sa bahay namin to. Tapos, minsan may bata daw na kumakalabit sa paa niya, tapos mawawala pag tinignan niya. Tapos, hanggang sa ospital, yung itim na yon nakikita niya. Ngayon, isang beses, pasok siya sa ospital. Pag uwi namin, sabi niya, biglang sumigaw. Sabi niya, Pat, nabasa man ako. Sabi ko, bakit ma? Takpan mo nga yung TV. Sabi ko, bakit? Reflection. Oo, tol. Nagre-reflect daw. Ayan na naman siya, nandito na naman siya. Nalulungkot ako. Tapos, nandito na naman siya. Alam ko na yung sinasabi niya. So, syempre, tatakpan ko yung TV. Lagi yun, tol, nakikita niya. Ngayon, yung nakausap ko yung kapitbahay namin, yung tinitiran daw namin dati, may nagpapakita daw talaga doon na bata. So, ang tawag dito, ang napagtagpi-tagpi ko, siguro nga, pagka-dying na in person, talaga nagbubukas yung portal sa kung totoo nakikita din. mo. Lola yun. ko din Sa mga movies, ganun eh. Mga diba? bagay-bagay. Di lola ko din ganyan. Same ng kwento sa'yo. Nung mamamatay na, ang dami nakikita. Uy, Avi, nakikita mo ba yan? Yan, ganyan. Sabi ko, ano yun, lola? Ganyan. Yan 7 sila ganyan
Lagi may ganun. Lagi may ganong storya. Tas yung ano na yun, year na yun, namatay din yung lola. Tapos meron pa siyang isang beses sa hospital kami noon eh. Yung bintana, tol, pinasarado niya yung kortina. Kasi tol, may hindi ko alam kung same yung pumapasok sa CR, pero may nakadungaw daw lagi sa kanya daw na kulay itim lahat, malaking tao din. Tapos nakatingin lang daw sa kanya. Parang iniisip ko, tangina, inahantay ba nila? O sila ba yung susundo? Parang ganun yung... Sa mga movies, ganun kadalasan yung concept pag mamamatay na. So, syempre, kadamihan din naman ng movies, may mga basis sila. Pag may ginagawa silang, for example, ganitong certain concept na may kabilang realm or kabilang dimension or mundo ng mga namatay na, lagi may basis eh. So, for example, yung sinasabi mo, so kung ganun din na experience ng nanay mo, na which is, hindi tayo naglolokohan dito, hindi porket ito yung Halloween special tayo para nag-iimbento ng kwento. Hindi, legit, pinag-usapan namin kanina na magkwento talaga na kung ano yung na-experience. Totoo. So, most likely kayo, yung mga nanonood, may mga na-experience din kayo ng kanya-kanya niyong kwento. Pero itong kay Tiny kasi, na ganyan din yung sa mga nasa movies eh. So, yun nga yung sabi nila, di ba? Kapag ka daw ang isang tao ay pinapanganak, doon daw yung active yung pineal gland. Yeah. Tsaka pag mamamatay. Pag mamamatay na. Parang sa DMT, na psychedelic, di ba? Ano siya, near-death experience yung binibigay sa'yo nung DMT eh. So, parang kaya bumubukas yung third eye. Kaya daw nawawala yan. Kasi yung pagkain ng protein, fluoride sa tubig. Tsaka protein. So, pag iniwasan mo yun, hindi ka kumain ng mga protein, ganun. Hindi ka nagsipili. Pansinin mo ng mga bata tayo, bakit sobrang tindi ng mga imagination natin? Totoo. Diba? Especially pag bata ka, normal sa bata na magkaroon ng Imaginary friend. Laging, ako rin, nung bata ako, may imaginary friend ako. Hindi ko lang din ma-recall kung... Ako din ko ma-recall. Si John Dol. Pero sabi ng nanay ko sa akin, may ano ka na naman, meron ka na naman kalaro. Ganun. Pero kung iisipin mo, di ba, sinasabi, wag ganyan, parang pinapagalitan yung iba, nag-iimbento ka lang, masama yung ganyan. Pero kung tutuusin, kung iisipin mo maigi, puta, in denial sila kasi natatakot lang sila. Di ba? Pwedeng ganun. Di ba? Sino yung influencer na 5 na naman kayo. Wag niyo ako. Yung action star. Yung action star. Napapaligiran niyo na naman ako. Ako mag-isa. Kasi Sabi ko, tangina kinatito to Pudong. Yun. Parang ganun. Yung nagkakarate. Di ba sabi mo pangarap mong gawin yun? Oo. Kung yun ang pinapanood namin random mo, alam mo, pangarap ko yan. Hindi, sabi ko, pangarap ko maging Jet Li, hindi maging Pudong. Dapat ginawa mo na. Hindi. Tawag nito yung Pudong, astig na maging Tito yun. Jet Li talaga. Baka sumali pa ako sa trip niya. Tito, tayo na lang 2 dito. Napapaligiran tayo ng 10. Hindi kasi, ba't nung bata kayo, di nyo ginawa yun? Kunyari, may kalabang kayong mga marami. Ginawa rin naman, ginawa rin siya. Pero, nung bata ka kasi parang akala mo, normal shit lang siya na nangyayari, na talagang parte. Pero, meron talagang, siguro kasi nung bata tayo, wala pang mga video cam, hindi na-document. Pero kasi, ngayon may mga napapanood na tayo kasi may mga footages na, may mga CCTV. So, talagang pwede man lang sabihin, real shit eh. Kasi yung bata, hindi naman magsisinungaling yan na. Kasi may nakita pa ako, may imaginary friend daw siya, hindi naniwala yung magulang. Tapos nung chinek nila sa CCTV, talagang hinahatak yung bata, yung napapaganon. Yung sa kitchen. Ang creepy. Isa pa yun. Mapapaisip ka din dun eh. Kung, diba, di ba totoo to? Putang may CCTV na. Tas yung magulang, nangihingi na ng Gcash? lolo. Gcash. Medyo yun. Scammer na yata. May iba lang sa mga movies din kasi. Ako may ligaw manood ng mga nakakatakot eh. Para sa akin, pinakamagaling gumawa ng mga nakakatakot na movies, mga Japanese talaga. Ako, Thai tsaka Japanese. Thai pare. Kasi iba yung, tinan mo Pero na lang sa coming soon hindi ko trip yan eh. The Grudge tsaka Shutter. Tsaka The Grudge. Pero napag-usapan na yata natin yung Shutter sa isa sa mga episodes no? Tapos may diwata. Ang pangit nun. May dalang pares Tol, yun. meron akong total maganda kasi podcast to eh. Baka may makarelate. Meron kasi ako 5 experiences na pag kinento ko to, wala akong kagaya eh. Ano yan? Sige. Maangas ka pala eh. Hindi. Unique ako. Unique talaga ako. Sige. Ano kasi, gusto ko sanang merong
may makapagsabi na tangina ako din nagkaganyan. Kasi parang alam mo yun, nakakalungkot ko ako lang yung ganun. Sige. Yung isa lang ikwento ko. Nanaginip ako ng 5 yan ni Alin doon. Basta isa lang doon. Okay. Okay. Yung isa doon, nanaginip ako ng iisang panaginip in 2 months. Ano? Tas torture. Parang continuous? O 2 months. Same scenario, same everything. Hindi. Hindi. Laging siya yung panaginip ko. Basta nakakatakot na. Gabi-gabi yun. Oo, babae. Parang alam mo yung, parang akong binuli eh. Kasi, umaga pa lang iniisipin ko. Grade 2 ako nito. Umaga pa lang, tangina, alam ko na siya na yung makakasagupa ako sa gabi. Ayoko na matulog eh. Kaya nga napanood ko yung kay Freddy Krueger. Yung ayaw na nila matulog kasi mamatay sila. Kaya lagi kang umaga na natutulog ngayon. Hindi ah. Kaya pala. Hindi. Basta matagal na to. Tapos, 2 months. Tumagal siya kasi yung magulang ko parang, alam ko sasabihin lang nun, di ka kasi nagdadasal. Di ka, alam mo yung mga ganun bullshit. So, tangina yung mga problema, sarili ko na lang. Di ba? Grabe ka pag nagdadasal sa gabi, bullshit. Hindi ganun. Patay ka, ibabash ka ng tao. Aray ko. Ibig ko sabihin, Bawiin mo. Ibig ko sabihin, lahat ng, kung meron akong ginawang kapalpakan, yung magulang ko ang style isisisi sa'yo. Hindi yung parang, kasi ganito ka eh. Kasi ako yung anak ko pag ganun, hindi, bad dream. Hindi ganun. Yung sa akin, hindi yan, kasi tangina, computer ka na computer. Lahat ng gagawin. Ganun. Lahat ng kapalpakan. Typical Filipino Oo, family. talagang lahat babanda sa akin. So bakit pa ako mag-share? Di ba? Pero pag ambagan natin, mag-share ka naman. Nag-aambag naman. Anyway. Pero typical family talaga yun eh. Kunwari, pag nagkaka-bad dream ka, kakanood mo kasi yun ng Yung itsura niya, kulay puti yung buhok, tas matanda, tas meron siyang pakpak. Tapos, kinakausap niya ako lagi. Sinabi niya, sinasabi niya sa akin, basta kinakausap niya ako, alam mo ba, wala ka ng takas? Tayo na magkasama habang buhay. Ginaganon niya ako. Tapos, nakakatakot, magigising ako. Tapos mapapakinipan ko na naman siya ng gabi. Ngayon nag-isip na ako anong gagawin. Tangina, sasapain ko to. Sinapa ko, tol. Tol, wala eh. Tapos tangina, sobrang lakas niya. Sinampa ng bawsi. Tol, sobrang lakas niya. Hindi tumatalab. Sa isip ko pa, syempre, matropa rin ako. Yung mga, alam ko na, doon ako sa setting na maraming tropa para pagtutulungan namin siya. Pagka nagpaita siya. Parang ganito, setting natin. Tangina. Maiisip ko yun. Wala. Di nagpapaita. Palibasa, marami kami. Tangina tol, alam ba sa gilid ni Delano, sisilip siya. Tas Huwag ako ka lang magtuturo, medyo nahaning na. Tol, tas ako lang makakakita. Halimbawa, yan, nag-uusap tayo ngayon. Sa may gilid, bigla siya magpapaita. Ang bilis lang. Wala kang choice. So, Talagang ibig sabihin sa panaginip parasite. mo, ikaw na yung bumubuo ng storya mo? Oo. Ako na. Gago, Tapos, ito pa, alam ko na, ako sa school bus. Kasi naka-school bus ako nung bata ako eh. Okay, hindi na ako mahabol, mabilis mag-drive si Kuya eh. Ay na tol, Si Kuya Jandol. tol, nakikita ko siya sa salamin. Alam mo Pero yun? sa panaginip to Oo, eto na. Alam ko na. Kasi 200 days yun eh. Oh, sorry, 200 days sa panaginip mo? Oo, paulit-ulit siya. May time na kumuha ako martilyo, minartilyo ko sa mukha. Pare, gumano na yung mukha Tapos, kinakausap pa rin ako. Hindi ito tatalab yan. Nagdasal ako sa harap niya. Sinabi niya, sinabayan pa ako. Uy, gogi. Our Father who art in heaven. Alam ko na yan. Tangina tol. Nakakatakot. Ito pa, pare. Rosario. Pare, wala rin talab. Yung salamin, tol, baka matakot siya sa mukha niya. Ginanong ko na. Wala. Tol, Ayos yun ah. lahat ng naisip ko kasi. Salamin, ginanong Ayos Hindi yun. ko, pag may problema kasi ako, Malay mo gumana. hindi ako nagsusumbong. May ugali ako na yung problem ko, ayusin ko siya mag-isa. Tapos, lahat na, itong problema ko to, lahat na ginawa ko na. Di ba, minartilyo mo na, kasama mo na yung tropa, pinagbalakan mo na gangbangin yun. Wala. Wala nangyari, tol. So, Parang nakaloop na. Parang ito na, nakaloop. tol. Nagsumbong na ako sa grandparents ko. Sa panaginip pa rin? Hindi na. Totoo na. Okay. Sabi ko,
2 buwan na ako nananaginip na isa yung panaginip ko. Tapos, may nakikita akong ganito. For the first time, pagsabi ko, hindi nila ako inano. Yung parang, hindi nila ako parang, kasi kagaganyan mo, first time. Yun pala, tol, yung bunsong anak nila, yung tito ko, nauna na. Ano? Nauna na. Kumbaga, nagkaganon na yung parang nangyayari sa akin. So, nasa lahi nyo? Hindi. Na-experience na ng Hindi. tito mo muna? May pumasok sa bahay namin na halimaw sa black magic na tipong may dalang pagkain, kinain namin ng buong pamilya. Naalala ko pa yung mga dinadala nun. Pansit, bread, ano yun? Banana bread. Yung banana bread na yun, may instruction pa kung paano kainin eh. Lalagyan mo ng mantikilya. Puki ng ina, ang sarap, tol. Pero ngayon, trinay ko. Walang dating mantikilya. Parang wala lang. Pero, nung pag kami pamilya nag-uusap, parang, naalala mo yung nagbigay sa atin yung demonyo ng banana cake. Sabi ng lolo ko. Ganun ka casual? Sabi ng lolo ko, puki na, kaya pala sarap nung galing sa demonyo. Sarap talaga, pre. Teka. Paano nyo nalamang demonyo yung nagbigay? Bali, pinagamot na kami. Ito na. Di ba usually yung pagamot parang espiritista, mga sila kaluwag, ganun. Ito pare, kami sa Chinese. Siya, spiritual, Monk. ni Jackie Chan. Parang siya rin Sidekick. Hindi, parang spiritual doctor, ganun. Okay. Rest in peace sa kanya. Ang rin siya, maaga rin siya namatay, yung tao na to. Pag pumasok ka sa bahay nun, makakita ka na napakadaming mga poon na 6 yung kamay, mga ganun. Sa religion nila? Oo. Okay. Tapos, nung ginagamot niya ako, may mga mga parang sinulat-sulat na Chinese, dilaw na papel. Tapos, nilagay niya sa akin. Tapos, pina-insenso ko, ganun. Pero, naalala ko, saglit lang yung prayer sa akin. Puti, yung sa iba, yung sa tito ko, tsaka sa barkada niya. Kasi barkada nila yun eh. Yung nag-inflict nung kasamahan eh. Ngayon, mas matagal yung nila. Yung parang prayer. Tapos sinabi sa akin, may binigay sa akin na parang nakabalot siya na papel na Chinese yung sulat. Nakapin yan. May pin yan. Ipin mo lang sa ilalim ng damit mo ng mga 3 months pa. Kasi wala na siya dyan, pero babalik din sa'yo yan. Sabi sa akin ganun. So, yun. So, to cut the story short, kailan siya natapos? Hindi na ba siya umulit? Or hindi something? na umulit nung simula nung pumunta kami dun. Dun sa parang albularyo ng mga Chinese. Ganun. So ano itsura niya nung pumasok siya sa bahay niyo? Noon yung nagbigay. Yung demonyo. Ano siya? Costume ng Grab. Costume dahil pagkain na dala eh. Magandang babae siya eh. Parang kung di ako nagkakamali, ex ng tito ko yun. Ex niya demonyo? Parang, usually hindi siya talaga demonyo eh. Isa tong tao na nagpa-practice ng black magic. Parang yung knowledge niya about yung mga ganyan. Witchcraft. Sinusubukan niya kung may mangyayari. Ngayon, ito na. Yan yung unang kwento ko na wala akong nakayentuhan na same na parang nananaginip ng isang entity. O ito, pangalawa. Ito na lang, 2 lang kay kwento ko para may spot na iba. Okay. Yung pangalawa, kaya ako kay kwento kasi related dun sa una. Yung una, di ba, parang kaya daw kami naging ganun dahil ang lakas ng black magic nitong Kaya ako nun, kasi ako yung tagasagot ng telepono sa bahay eh. Tapos lagi akong dinadaldal nun eh. Doon daw ako nabigyan ng mga kung ano-ano na spells. Ngayon, nagkaroon kami ng kasambahay. Tapos, parang tinamad na siya sa mga laro na meron ako. Parang gusto kong laro, mga dodgeball, mga larong pangkalye. Sabi niya, Gab, laro tayo ng iba. Sa probinsya, ito yung usong laro. Ito, wala rin ako napagkwentuhan na nito eh. May pero ang kagaya. social nun dodgeball. Pang US yun Bato ang bola dito. Di ba dodgeball yung babatay Sa mo amin, yun? batintero. May patotot eh. Yung tao talaga. Tamang tao. Yun, tamang tao. Sawahan doon sa mga ganyan-ganyan. Eh di, laro daw kami ng laro na nilalaro nila sa probinsya.
naadi kami dito, tito ko nagturo. So, kinuha niya yung notebook ko. Tapos nagsulat siya ng 5 nakalagay doon. Ang naalala ko lang yung una, Misoma. Kasi kinabisado ko na yun dati. Tapos, nilalaro na namin siya palagi. Ito gusto ko rin marinig ng mga viewers baka merong nakakaalam. I-chant mo 5 beses yun. Yung nasa likod ng notebook. Tapos, meron ka dapat cellophane, tapos papel. Okay? Yung papel na maliit, kasing liit ng juicy fruit na papel, ganun. Ilalagay mo yung pangalan ng crush. Gusto mo malaman kung sino yung nagkaagusto sa'yo. May crush sa'yo. Halimbawa, ako si Chris Delano. Gusto ko malaman kung may gusto sa akin si Maricar. Lalagay ko yung pangalan ni Maricar. Ibibilot ko yun. Tapos, ilalagay ko, papalaman ko sa gitna papalaman ko sa gitna ng cellophane. Okay? So, nasa loob siya. Tapos, irorolyo ko dito sa mga pagitan ng daliri. Okay. So, ang pagitan ng daliri, 4 lang. So, yun yung maximum. Tapos, ilalagay mo banda dito sa may puso mo, ganyan. Tapos, i-chant mo yun ng 5 beses, paulit-ulit. Tol, yung may gusto sa'yo, pre, pagbukas mo ng cellophane, wala sa loob yung pangalan. Sa labas. Tol, grade 2 ako nito, grade 2, mga ganun din. Tol, hindi ko alam na hindi siya normal na laro eh. Ngayon, pagbukas, hindi raw gagana yung game na to kapag may ibang humawak doon sa cellophane tsaka sa papel. At saka ikaw yung nagsulat. So, yun yung rule doon eh. So, ikaw talaga yun. So, kung yung arrangement nung pagtupi mo na iba, wala sisisiin talaga eh. Ako nagtupi nun eh. So, naglagay ako ng pangalan ng mga gusto kong magkagusto sa akin. Tangina talaga, hindi lumalabas eh. Hindi lumalabas. Nasa papel pa rin. Oo, ibig sabihin, walang gusto sa'yo. Tapos, kahit ulit-ulitin mo, yung babaeng isa, halimbawa, may gusto sa'yo, lumalabas talaga siya sa papel. Lumalabas. Kasi, di ba, nakapagitan ng ganun yun. Ang itsura nandito, no? So, matatapon yung papel pagka bukas mo ng cellophane. Doon lahat kami doon, paulit-ulit. Hanggang mag-end yung school year na yun, nung grade 2 ako, yung crush ko, hindi lumabas yung papel. Ako ngayon ko lang narinig yung ganyan. Kasi usually, wala akong idea. Tuwing meron ako kikikwentuhan wala. Ngayon, speaking of dun sa Black Magic, yung chant na nga na yun, gumana sa papel eh. Lumalabas talaga eh. Hindi kaya tol yung mga spells na kagaya nun, yung mga ganun. Hindi kaya meron pang ibang ganun, mas powerful na ganun. Siyempre meron. Pwede. Diba? Kasi nag-exist naman talaga ang witchcraft eh. Kahit yung mga tarot cards. Diba? Ewan ko kung witchcraft tawag doon. Wala akong hindi idea. Hindi naman lahat ng nagbabasa ng tarot ay parte ng witchcraft eh. Pero, I mean, may mga ganun na maybe in part, the same category. Pero sa witchcraft kasi, parang they're connected to another realm na parang meron silang guide din na spirit, parang gano'n na nagsasabi sa kanila kung ano man yung katanungan nila. Kaya nga 'di ba may mga manghuhula. Kasi nung bata din kami, lagi kaming pinapahulaan sa mga ano ba tawag doon yung mga manghula. Manghuhula. Hindi manghuhula, may term pa doon eh. Yung pag kunwari na engkanto ka, dadalhin ka sa ganitong tao. Ang tawag doon? Albularyo. Ayun, mga albularyo kadalasan. Kasi sa bahay namin, ewan ko, sa inyo ba meron kayong mga statwa ng Mama Mary? Yung maliliit? Oh. Meron. Sa bahay ng lola ko dati. May ganun kami. Kaya lang nag-start din na magpaganon yung mama ko, yung mga tita ko din, sa amin magpipinsan. Kasi hindi lang ako, hindi lang mga ate ko, pati mga pinsan ko rin, yung Mama Mary namin, tuwing pumupunta yung mga pinsan ko sa bahay namin, madalas nahuhuli namin, nagbabago yung posisyon. Kung nasan kami nakapwesto, nakatingin sa amin. So, kunwari, nandito ako pwesto ngayon, tapos yung Mama Mary nakapatong dyan sa piano namin, nakatingin siya ngayon sa amin. Pag lumipat akong pwesto, tapos pag nawala na siya sa isip ko, mapatingin lang ako sa kanya bigla, nakatingin ulit sa akin. So, parang kahit saan kami gumalaw, nakatingin talaga yung statwa. So, ayun yung kinakatakot ko mula nung bata kami. Na lagi sinasabi sa mama ko, matago mo na nga yan. Huwag mo na i-display, ganyan-ganyan. So, actually, pag pumunta ka sa bahay sa 3rd floor, nandun yun sa may pintuan. Na tinalikod ko.
tinalikod ko, sinadya. Naligod mo. Oo. Kasi hindi ko, Nakakatakot hindi rin kasi. kaya itapon ni mami kasi syempre, May sentimental value. may sentimental ganun. value eh. So, doon ko rin na-experience na yung ipa-albularyo kami, ganyan, manguhula. So, ayun lang. Grabe mga story. Ano? Pati sa mga, di ba, mga bata tayo sa mga school, dati laging story. Sino sa inyo nakaranas ng yung eskwelahan nyo, sasabihin dating sementeryo? Laging Usually, ganun. no? Laging ganun eh. No? Ikaw, Sai, nag-aral ka ba? Sa amin hindi. Kumuha nga ni Cyrus yung sa Toy Story. Hindi ko nga alam pangalan. McWeenie. Al McWigin. Al McWigin. Nalala ko dati may istorya doon sa La Consolacion College. Nag-aral kasi ako doon. May lumang building doon. St. Augustine Building, parang banda doon sa pagpasok mo ng main gate sa bandang kaliwa. Lumang building na siya. May isang estudyante raw doon na naghihilamos. Tapos pagharap niya sa salamin, kita niya yung mukha niya. Pero napansin niya, nung kumikilos na siya, nakasteady lang nakatingin sa kanya yung reflection niya. Ay, nakakatakot. So sobrang nikilabutan ako kasi talaga naging kwentuhan to doon sa school eh. Tapos, syempre, yung usual, tumawag ka sa Diyos, magdasal ka. Nagdasal siya pare. Habang nagdadasal siya, nakatingin siya doon, natatakot siya. Tapos bigla raw, nung patapos na yung dasal niya, sinabayan daw siya doon sa amin, amin, amin. Ay, Shit. Oo. Nakakatakot. Parang minamakpan. Oo, tol. Baga, napatakbo siya. Parang The Exorcist, Okay, no? nikilabutan ako. Napatakbo siya, pare. Ngayon, dun sa, kasi, Litran, kailan founded ang Litran? Sobrang tagal na. Yung La Consolacion kasi matagal na rin na school yan eh. Pag pumasok ko nga doon, may isang hall doon na may mga lumang pictures ng mga dating estudyante pa. Tol, pag tinitignan mo yun, iba yung pakiramdam. Kasi, alam mo yung iba yung itsura nila, ng mga bata dati. May mga ganong istorya. Tapos, may istorya pa sa CEU naman. Yung kanto ng Menjola, tuwing uuwi kami ng madaling araw, may yung corner na corner kung saan nasa yung logo ng CEU, di ba, Gab? Ito beda to kaya alam niya yun. May ano doon na hindi na solve at nawala na lang ako sa Menjola. Hindi pa rin namin nalaman. Yung pinakadulong bintana doon, kita mo yun, kahit sa mga i-google mo yung CEU, makikita mo yung bintana doon. Tol, this oras ng gabi, laging umiilaw yung projector doon. Sa Opto Building. Ngayon, ang chismisan daw, kasi hindi talaga siya na faulty wiring, din matagal na na-check yun kasi nire-report din ng mga estudyante. Okay naman daw lahat. Pero sabi nila doon, kaya daw umiilaw yung projector nung mga early 1990s. May estudyante raw na nagpakamatay doon, nagbigte gamit yung cord ng projector doon na luma. Fuck. Oh, man. Alam ng mga brad to tol, pag uuwi kami ng late, Baga, nakikita talaga nagmumulto, namin. no? Nagmumulto. Diba? Parang, kasi hindi mo rin maiwasan eh. Sa mga lumang establishment, lumang buildings, kagaya ng mga school, I'm sure sa UST, malala rin ang ghost stories dyan. Kasi may narinig din akong story dyan na nakatulog sa science lab. Tinatawagan na siya ng sundo niya. Sabi niya, andito na ako, nasan ka ba? Sorry, nakatulog ako. Nasan ka ba? Ba't ang daming umiyak na bata? Yun pala, doon sa science lab na yun, maraming nakagarapo na fetus na dinadissect nila. Yung sa med. Mga ganong story pare ng mga lumang school. Mga nagmumulto. Exactly. Kasi mga noon pa yan eh. Ng mga... Nung nag-aaral pa ako sa PCU, elementary yun eh, sa Taft. May certain amoy. Ewan ko kung Ay, oo, alam ko yan. Pag naamoy mo daw yun, pag naamoy ko yun, ako may ganun ako eh. Anong amoy yan? Hindi, basta pag may naamoy, ako ganun ako eh. Pag naamoy ko tong isang certain na amoy na to, puta may multo dito. may something. Ako ganun. Pero wala akong nakikita. Pero yung ganun, nararamdaman ikaw? ko. Ano siya, hindi ko masabi kung gumame, ay ano ba? Parang Sa pagitan. Dama di noche. Dama di noche yun eh. Hindi ko alam eh. Parang amoy bulaklak pag gabi. Oo, pero wala namang bulaklak sa PCU. Kasi meron dong isang puno nung elementary ako na lagi nila sinasabi, pag gabi, huwag kami lumapit doon kasi may kapre daw. Pero syempre, di ko naman alam yung mga ganun ng bata ako. Parang grade 2 lang yata ako nun. Madalas nagpapaiwan ako sa school kasi player ako nung kickball.
nung elementary. So, doon kami naglalaro ng mga Sorry, klase ko. hindi ako familiar sa kickball. Anong kickball? Kickball, sisipain mo Soccer yung ba yun? bola. Pero Para siyang soccer? baseball pero sipa. Gets. Sisipain mo yung bola. Para siyang baseball pero sipa. Anyway, Parang Google ko tumbang na lang. preso, ganun. Ano siya, hindi, yung setup niya parang baseball, 'di ba? Yung parang anong tawag doon? Base 1, base 2, base 3, tas ito na yung Base finish. 4. Hindi, ito na yung finish line, parang ganun. Okay. So, parang ganun yung kickball. Anyway. So anyways, nagpapaiwan kami doon kasi nagpa-practice kami hanggang magdilim. Tapos lagi kami sinasabi ng mga teacher namin na huwag lalapit doon sa puno kasi may kapre nga daw doon sa gabi. Tapos, madalas namin na amoy yung parang di ko alam kung sampagita gumamili. Basta Baka parang ganun. sampagita. Wala namang kahit anong bulaklak sa paligid dun eh. So, nasabihan din kami nun na parang pag naamoy yung certain smell na yun, nandyan siya. So, hindi ko alam kung yung kapre ba yun o ano. Pero, ganun yung iba yung naamoy ko eh. Parang kulob na, basta pag naamoy ko ngayon, naapektuhan yung mood ko eh. Parang nalulungkot ako. Amoy alimuum, ganun. Hindi ko alam eh. Basta pag kami ganun, alam ko, putang ina, itong bahay na to, pinamumugaran to. Maiba naman tayo sa mga multo-multo. Sa mga halimaw, ganun. Hindi ako masyadong natatakot sa halimaw, tol. Mas takot talaga ako sa... Yung mga manananggal, di ka takot doon. Kung lengthwise, Nakakatawa yun, no? Wala sa limon, di ako. Wala, hindi. Parang... Mga kapre, mga ano ba yun? Tikbalang. Hindi, kasi sinabi na ni Lanceta yan eh. Yung sinabi niya, pakanalang daw ng ano yun, para nung World War, wag puntahan yung lugar. Ganon. Pero paano yung sa akin? Ano yung sa'yo? Yung kapre. Totoo talaga yun eh. Yung hinilay paa mo. Oo eh. Pero sure ka bang kapre talaga siya? Kasi Hindi ko Baka masasabi hindi na kapre. kapre siya. May yosi. Wala eh. Pero kasi Tabako. siguro baka yung pagkakakita ko sa kanya, yun yung usual na nakikita ko na kapag dinidescribe yung kapre. Tsaka meron kasi kung naalala mo yung swing, may malaking puno doon ng mangga. Tapos meron pang mga time doon dati na merong mga hinahabol yung mga taga doon pero kulay itim lang tapos hindi nila mahuli-huli. Ganon. Pero pwede rin eh, no? Na meron talagang existing naman. Naalala ko itong kasambahay namin. May kwento siya sa akin nung bata daw siya. Doon sa probinsya nila. Mas bate ba yan? Oo. Parang mas bati nga yun. Ngayon, nalaglag daw, naglalaro sila ng bola. Tapos nalaglag yung bola dun sa parang maraming dahon-dahon. So parang kailangan niyang yumuko-yuko, iwasan yung mga branches na maliliit. Tol, yung buhok daw niya, tangina, na ano. Nasabit? Nasabit. Hindi niya maano. Hanggang puta may nahawakan siya maliit daw na kamay. Ay, putik. Tangina, simula nun yung kamay, pumiglas daw ng ganun. Takbo daw siya pa uwi eh. Pero Pinabayaan na daw niya yung bola eh. Talagang sa mundo natin, tol, maraming mga bagay-bagay na hindi talaga na-explain at hindi nakikita o nararamdaman ng pangkalahatan eh. Diba? Saka mahirap din siya i-justify sa Mahirap taong hindi din. naniniwala. Parang Mga kwento-kwento lang to. tawag dito, minsan sasabihan ka, lolokohin ka pa, ganda niya na. Sa mga istorya. Ito pa, nakita ko. Yung blinds namin, tangina nakita ko gumagano, tak. Parang may daliring gumaganon. Puta ka na, Yun creepy ang- naman dun. Pero wala Saan? akong nakikita sa bahay namin na original. Pagpasok ko ng bahay, bakit tumahangin yung blinds gumaganon? Hangin lang yan. Parang lahat binibigyan kong dahilan eh. Pero tangina yung... May Baga gumanon. nagpalakas loob Gumanon ka, na. palakas Oo. loob. Kasi ako lang mag-isa eh. Puta nung gumanon na, tak, yumuyupi yung Gago. Kasi eto pa. Malambot pa naman yun. Hindi lang straight, gumikulikupang pa ganun. Sabi ko, tangina, bahala kayo dito. Labas ako bigla eh. Ikaw, Sai, yung bahay niyo sa Quezon City, kasi nung nagpunta ako nung nakaraan, parang, hindi naman ako nakapasok sa loob daw. Pero nasisilip ko yung loob eh. Parang medyo nabigatan ako sa aura. May nararamdaman ka ba doon sa bahay? Wala naman. Walang... Sa baka sanay na siya. Pwedeng sanay na ako. Kasi ako pagka nakakaramdam ako, puta, mabigat yung aura dito. Parang minsan ang... Usually kasi kailangan kapag yung bahay, yung mga luma-luma, kailangan lagi papaingayin mo yun eh. O kaya nga, Kailangan maingay lagi. kaya lagi maingay sa amin nun. Yung may nagsabi sa akin na dapat maingay yung bahay. Kami nagsabi rin sa inyo. Oo, na nung bata pa ako. Kaya simula nun, doon kami lagi nagiinom sa bahay. May mga speaker, ganun.
Parang may volume ba yung mic niya, Maricar? Hello. Meron. Meron ba? Akala ko mahina eh. Parang mahina sa akin. Hello. Hey, Ako hindi ako nakakita eh. Yung mga ganyan, talaga malinaw. Wala pa. Pero yung mga ganun, yung mga... Yung sumusulyap-sulyap lang. Sumusulyap-sulyap. Hindi, tsaka yung mga kagaya nun, yung mga bagay na gumagalaw. Ito pa. Sapatos. Sure ko. Tinitignan ko lang. Pag ito, kasi lagi siyang gumagalaw eh. Ito, tangina. Pagka yung kulay pink na yan nalaglag, may multo dito. Puta nalaglag. Gago. Tinetesting ko talaga. Oo nga eh. Tangina talaga. Ewan ko, mga ganun lang. Pero Ano gusto mo? Maramdaman mo o gusto ko makita eh. O gusto nga daw niya makakita. Ito ang gusto kong itanong. Kasi 'di ba hindi lahat nakakakita. Tas hindi lahat nakakaramdam. Kayo ba, given a chance sa mga hindi nakakakita, gugustuhin nyo bang makakita? Ako, Para sa tingin nyo ba, blessing yun o curse? Sa akin, kayo na lang. Huwag yun akong damay. Ayoko din. okay lang. Ako gusto, okay lang. Ako siguro hindi. Kasi parang maapektuhan pa yung mental mo nun eh. Kasi biro mo, lagi mong iisipin. Diba parang... Totoo din. Meron ako nakita sa TikTok na pinabukas yung third eye niya. Sa Green Hills yun eh. Umiiyak. Sabi niya, kaya pala Pina-open line yung third eye. Hindi, kaya pala daw talagang by default nakasara yung third eye. Di mo daw kakayanin pag nakabukas. Yun nga. Umiiyak siya. Sabi niya, di ko na pwedeng Tol, alam niyo yung di ko na sinasabi. pwedeng alisin. close. Oh. Parang six Tol, sense. alam niyo yung sinasabi na, dati ewan ko kung narinig niyo tong ganitong step. May albularyo akong napanood. Isang way daw para mag-open yung kukuha ka raw ng muta ng pusa. Tapos ipapahid. Hindi, ipapahid mo raw sa ganito mo. Para makita mo. Sabi nila kasi yung mga pusa raw nakakita raw ng mga kung ano. Sabi nga nila. So parang, 'di ba? Yung muta ng pusa, parang kadiri. Pero parang kadiri din. Kaya nga eh. Parang kadiri. Ang dumi. Putang ina. Bawa, gusto ko magka-third eye. Kumuha ka pa ng pagyamat na malaki. Kumuha ka ng Anong ginawa mo? kumuha ka ng muta ng pusa. Ay, okay na pala ako. Okay na pala ako. Nagupigsa ka pa eh, no? Buto sa germs. Na-infection. Nabari ka ba talaga sa ulo? Pigsa yan. Pigsa talaga ito. Pumutok na. Buti nga Halloween lumabas eh. Pero ayun nga yung mga nung bata ako sa Paraiso. Cemetery sa wala pa kaming Paraiso nakalibing. pangalan. Wala pa kaming nakalibing doon nung bata ako nung nasa San Mateo kami. Tumutulo yung blood. Wala pa kaming nakalibing doon. Pero nung mga bata kami, pag undas, parang ang saya-saya. Kasi pupunta ka sa Paraiso, ang daming mabibili, ang daming tao, mga ganun. Tapos, ewan ko kung ginagawa nyo to yung mga tunaw na kandila, iniipon namin. Oo, ginagawa ko yun. Binibenta kasi namin, kinikilo yun eh. Sa inyo, may ganun. Parang nire-recycle siya, ganun. Nire-recycle Kasi wax yun eh. May mga bumibili nun. Pero, binabantayan namin. Kasi, minsan, pagka bago pa lang, tapos umalis na yung bantay. May iba kasi nadadalaw lang, tapos aalis na eh. Pagkatirik ng kandila. Puto bago pa yung kandila, kukunin na. Oh, grabe. Minsan, pag nag-aalay ka ng pagkain, puta, kakainin ng mga... Kasi may mga nakatira sa mga ibang sementeryo, lalo sa mga public cemetery. Di ba parang... Ngayon, yung mga memories ng bata pagka undas, yung magbibilog, gagawin mong bola, yung tapos may mga bumibili. Kayo, sementeryo sa Paco, walang sementeryo. Sa Manila sa North na. bandang Makati kami nun. South ba tawag doon? Hindi ko Basta alam. Pero kasi bihira ako sumama sa ganyan eh. Kahit nung namatay lang yung lola ko. Tsaka yung pinsan ko. Pero pag yung talagang dadalaw, hindi talaga ako sumasama Di ka sumasama. Kasi kahit ito yung tuwing undas talaga, si mama yan, mga tita ko, pumupunta talaga sila para dalawin yung lola ko, yung pinsan ko. Pero ako kasi hindi talaga ako sumasama kasi parang ang bigat sa feeling pag uuwi. Ganun talaga. Parang, siyempre pupunta doon umaga, okay, tapos magkikwentuhan, masaya yung mga pamilya kasi nagkasama-sama. Minsan parang nagiging reunion pag undas. parang reunion nga, parang reunion. Kasi pag pauwi na parang ang bigat kasi parang may ewan ko, matatakotin lang din talaga siguro. Yun. Ganun.
May pabigat-bigat ka Kahit, pa sinasabi. kahit nga sa ospital eh. Ayokong pumupunta Hindi, ng yung ospital. hospital. Yung hospital Boring sa talaga. hospital eh. Hindi sa boring eh. Parang, Hindi naman boring, pero parang mo- ramdam mo yung negative energy, tas sobrang bigat. Kasi lahat ng halos, yung iba dying na. Tapos sa kabilang corner ng hagdanan, may umiiyak kasi hindi alam saan kukunin yung pambayad ng ospital. Yung Mga iba, malalaking ospital. tinaningan na. Oo. Yung mga So ganun lahat bagay. ng pangit na energy nandun. Iba-ibang klase. Ako kasi sa St. Vincent, ano mo yun, di ba? Bago pagka galing Maris, parang doon ako nakatambay. Sabay na kami uuwi. Weird ka ha? Tambay ka, ospital? Hindi kasi doktor si Adi. Lolo. Ay, si Lolo, okay. So, doon ako lagi, hassle. Tapos lahat ng maririnig ko, Doc, Doc, si puro problema. Totoo. Parang ang hirap ng trabaho sa ospital. Tol, nakababa na ba kayo sa mga usually basement side ng mga morgue sa ospital eh. Pasok na kayo or nakita nyo na? Hindi pa. Hindi Ba't ako pa. papasok doon? Hindi, ako kasi nung namatay yung nanay ko. Oo. Pasensya ka na ha. Nanay ko kasi yun eh. Sorry na to. Kala ko, matitrip ka lang eh. Alam mo naman, tayo ni Montana to eh. Di mo alam kung seryoso sasabihin eh. Manggugulo lang eh. Nagtatanong nga ako eh. Manggugulo lang Ako kasi, na-experience ko siya. At, Kung may lumilipad na plastic. Pamilyar ka sa hangin. Hindi kasi naaning din ako eh. Anyway, so ayun, tol, iba yung vibe doon. Makikita mo may stretcher, tas may naka-cover lang. Tas doon may mga nakabukas na parang medyo may ref eh. Na parang pinapasok muna nila doon yung mga bangkay. Scary as fuck. Ay, yan. Nakakatakot naman talaga, pare. Oo, nakakatakot. Naranasan nyo naman naginip ng nagising na kayo, tas pagpikit nyo yun, tumuloy. Ay, pinakayo ko yun, men. Ako, parang nalalabanan ko na siya. Paano? Sige, para alam na namin sa Tol, susunod. pag maganda yung panaginip mo, tapos nagtuloy, ayaw mo ba nun? Hindi, tol, karamihan ng ganun, tol, Oo, nakakatakot eh. Uy, ako masaya yung ganun ko pag tuloy. Sa akin din eh, masaya eh. Speaking Di ba? of yung mga yung tulog, eto ginigising ko siya kanina madaling araw na natutulog kasi bigla siya sumisigaw. Hindi, madalas kasi talaga ako bangungutin. Tapos yung sigaw niya pa yung parang may nilalabanan. Oo. Yung feelings niya for you. Ganyan din ako. Hindi. Nag-sleep talk ka? Tigab, iba yung Oo. sa'yo eh. Ako, Pero di ba ano ha, Parang hindi dinosaur siya- Ang ina ka, parang ang Hindi, Godzilla. as in talaga ako nagsasalita Oo. talaga. Hindi ako, tumatayo ako, nag-sleepwalk hindi ako din ako. nagsisleepwalk. Yun, pala. nakakatakot, Nagsasalita lang. Pero alam ko kasi sa sarili ko na nanaginip ako. Kumbaga, kapag na-experience ko yung halimbawa, mananaginip ako, tapos alam ko na nandun pa rin ako sa panaginip ko na yun, alam ko kung paano ko nagigisingin yung sarili ko. May anggulo, hindi yan. Alam mo yung ganun, may ganun eh. Oo. Aware na ako sa sarili ko na binabangungot ako, aware na ako sa ganun. Pero kanina iba yung sigaw mo talaga eh. Para kang may tinatakbuhan na ewan. Oo, ganun Tol, talaga ako. si Caro dyan natulog sa bahay, mga 3 months ago. Tapos, doon siya sa baba. Tapos, nung pagkagising ko, tinanong niya ako, Gab, may naaalala ka ba? Kanina? Ewan ko, kagising ko lang, tulog ako eh. Ginising mo ako. Ang sabi mo sa akin, Roger, bantayan mo ako, may gustong tumabi sa akin. Uy. Doon sa kwarto mismo. May Tapos di na ako 35 billion. Sabi niya, di na nga ako nakatulog eh. Tinitignan lang kita eh. Naka-ready na nga yung cellphone ko. Salita ka kasi ng salita eh. Baka daw sabihin ko yung sa loto. Yung number. Kaso wala daw eh. Ang sinabi ko daw, katatakutan lang. Astral ba yung tawag na kapag natutulog Yun, na-try ko na rin siya. Oo, yun. Lumalabas Ako sa katawan. wise. Ngayon na-try ko Pero na siya. wala akong mga tinake na kung ano-ano ha. Ako rin wala. Usual Pero na- ako kaya ko siya gawin anytime. Mm. Kailangan ko lang ng preparation. Gusto kitang tawagan nung nakaraan kasi nung isang araw or 2 days ago. Nawala ata. Isang araw. Meron pa. Oh. Wait lang. Anyway, so ayun, gusto kitang tawagan nung nakaraan. Kasi tol, parang nag-astral ako pero ang baba lang. Pwede. Talagang nakikita ko, hindi siya nakakatakot yung usual na sleep paralysis. Nakikita ko yung sarili ko, sabi ko, putang ina. Tapos, gumagalaw ako, pero hindi siya talaga gumagalaw. Sabi ko, putang ina, ano nangyari? Uma-astral ako. So parang sabi ko, tapos nagising ako. Tapos, tumayo ako talaga, minom akong tubig kasi, pag
tinuloy ko yung pikit ko. Alam kong tutuloy siya. Alam mo yung ganun na panaginip. Kaya sabi ko, di ba? Parang scary as fuck. Hindi, may ganun din ako. Natutulog ako sa gaming chair. Tapos bigla akong nagising na nasa kusina. Tapos nagtataka ako, natutulog ako Tapos tinry ko sumilip sa gaming chair, nakita ko sarili ko. Tapos legit to, wala akong kahit anong substance, sober talaga. Hindi ako nakainom. Madalas ako matulog noon, mga 2018 to or 19 Sa gaming chair lang talaga. Tapos nakita ko sarili ko. Tapos nung nakita ko sarili ko, takot na takot ako kasi parang alam ko nag-astral ako. Kasi aware naman ako sa astral projection. Parang hindi ko naman first time na-experience yun Pero yung part na nakita ko sarili ko, natatakot ako, baka di na ako makabalik sa katawan ko. Yeah. Tapos pinipilit ko lumapit sa katawan ko, tapos parang hinihila ako palayo. Tapos hanggang sa buti na lang nagising ako, nandun na ulit ako sa gaming Ako chair. talaga full control. Yung Galing-galing na sa kanya. Hindi, yung experience ko full control talaga. Tapos, basta lumipad-lipad pa nga ako, palayo ng palayo sa bahay. Tapos yun. Parang Ako Peter Pan, naka-Indian no? seat Ang ano ko, ito yung naging process nung sa akin So try nyo rin, baka mga viewers, try nyo rin. Kung halimbawa tulog nyo alas 12 or 11 ganun, mag-alarm kayo ng 3. Yung tipong bad trip, yung magigising ka. Tapos, ito yung nangyari sa akin Baka mangyari sa inyo. Ayaw yung namin. tipong antok ka na, tas kalagitnaan ka na tangina groggy pa yung pakiramdam mo. Bigla ka matulog. Bigla kang parang bantayan mo yung sarili mo na dapat di ka makatulog kahit patulog ka na. Tas bigla kang bumangon. Bigla mong bumangon. Puta pagbangon mo, pang. Iwan katawan mo. Iwan katawan mo. Testing ko nga mamayang gabi. Try nyo. Alarm kayo 3. Paano ka babalik? Kasi maano yun Bahala na. Yung between na makakatulog ka na, yung between yung tulog ka, tapos conscious ka pa rin na tulog ka na. Doon na yun. Bigla kang dilat mata mo. Tapos tinatry ko nga sumigaw Wala nakakarinig sa akin. Yun yung mga ganong wala. kahit anong sigaw mo, Kahit wala anong sigaw, wala nakakarinig. Tapos parang feeling mo gumagalaw ka pero hindi ka talaga gumagalaw. Gusto ko rin siyang kaso nakakapagod din Parang puyat ako. May ganong feeling. Well, ganun talaga. Siguro yung mga daming bagay sa mundo na hindi mo talaga ma-explain. No? Pero meron pa nga ako nakita parang sa panaginip niya, may nakita siyang lumang-lumang bahay. May narinig siya nagvo-violin. Naglalakad siya. Sinusundan niya yung tunog ng violin. Pumasok. Imagine mo yung bahay ni Rizal o bahay ni Aguinaldo. Pag akyat niya, tapos pumunta siya sa kwarto, may nakita siyang lumang tao na nagvo-violin. Tapos biglang humarap sa kanya. Pare, pagharap sa kanya, kamukha niya. Gagong creepy nun. Oo nga, tol. Tapos sabi niya, parang, kalimutan, hanapin ko yung link nun. Tapos parang, ang dating nung istorya, gusto makipagpalit sa kanya, parang maiwan ka na dito. Ako yung lalabas dyan. Parang ganun. Gago, may experience, yung parang ganyan na pakiramdam. Na-try nyo nang tumitig sa salamin. Talagang malapitan na sa Ay gago, may na-feel ako. Tapos nakatingin ka lang sa mata mo. Ako din. Tapos parang may kinakausap ka nung reflection. Oo, ako din. Ako, pagka ganun hinto ko, kasi nakakaramdam ako ng iba, natatakot ako eh. Tsaka parang Kahit yan. Ako may iba akong feeling. Tol, parang, basta parang nakakaiyak na, hindi ko alam, tol. Parang, sino ka ba? Parang may ganun pa akong tanong. Kaya Sino ba to? Parang, alam mo yun, nakausap ko siya. Sino ka? Kaya Ganun ko. dati nakagawa ko nung kanta yung title Salamin. Dahil dun sa pagtitig ko sa salamin. Tsaka nag-iiba yung Parang- mukha mo, no? Parang pumupogi ako. Hindi mo na nga makikita yung mukha mo kasi close na close, mata na lang yung tingin. Parang literal. kinakausap ka. Oo. Pero wala naman talagang conversation na nagaganap. Pero ang daming thoughts. Oh. Alam mo yun? Ewan ko kung Try try nyo tumitig ng kahit 10 minutes straight tas talagang nakaganong ka lang sa Pero salamin. nakakatakot siya eh. Nakatakot talaga. Oo parang, Kasi basta lumalalim parang biglang, sabi nga nila eyes are the windows to the soul. Exactly. So parang in a way, nakikita mo yung pinakang, basta something na nakakaaning talaga siya. Kaya nga, ewan ko kung bakit tol, laging may something. para akong nahay yung matagal na nakatitig. Baka nahilo ka, naduling ka kasi. Hindi talagang tahimik talaga. Siguro nga yun, tahimik straight, mga 15 minutes. Tapos parang nawala na yung paligid, parang alam mo yung, di ba? Mawawala ka sa nawala moment. na yung moment, nawala na parang kami na lang nag-exist nito na
Basta nakakatakot din, di ba? Yung ganong Well, it's stage. just... May ganong stage eh. Ano nga, basta may something lagi sa salamin eh. Mhm. Hindi ko nga alam kung ano, pero parang, diba, merong din yung laro, yung sabihin mo daw Bloody Mary, tatlong beses sa tatlong salamin. beses. Oo. Pero, Mas alam mo, magugulat ka, lagi, iba na yung gesture niya. lagi hindi ko siyang sumasabay. gustong gawin, pero hindi ko kaya. Ako din. Totoo. Lagi ko naisip, gawin ko kaya 3 beses lang naman yun eh. Pero tangin, hindi ko magawa kasi hindi ko kaya. Pwedeng pagkatapos mo sabihin, wala namang mangyayari. Pero, paano kung meron? Oo, pero after one nagawa day- ko na siya eh. Huh? Oo, yung may kandila. Walang nangyari. Wala nangyari. Kasi nakakatakot Bloody doon. Mary, Bloody Baka may Mary, mali. Bloody Baka Mary. may mali. kang Baka nagawa. may mali. Baka yung accent. Ipagbigay. Bloody Mary. Bloody Mary. Bloody Mary. Bloody. Anyway, Hindi ako naintindihan Kasi ng multo. nakakatakot kasi Kasi foreigner pala. Ang nakakatakot kasi doon, Pero pagkatapos mo yung mga sabihin, yun, hanbawa, di ba, kapag yung mga multo, kinausap mo sila kahit anong language mo, naintindihan nila. May naiintindihan nila. Kasi parang ano eh, parang, translator sila. Ganun. parang, hindi, parang ano tawag dito? May subtitle sila. Hindi, yung language kasi ng multo, parang ano eh, universal eh. Ooh. Boo. Diba? Lahat ng lahi may ganun, no? Oh, dito sa Pilipinas yung, tulungan mo ko. ang nakakatakot kasi sa sa salamin, parang paano kung halimbawa, biglang hindi sumabay yung reflection mo. Ay, yung isa pa. Ayun yung kinikwento ko. Kung inangat mo yung kamay mo, pababa siya. Tapos Tapos bigla kang nginitian ng reflection mo. Okay. Anyway, masyado nang mahaba ang usapin natin ngayong araw na to at kailangan na rin nating umalis dahil lumalalim na yung gabi at ayaw rin naman nating magkaroon ng mga bagay-bagay na maramdaman pa natin. Parang may sumisilip nga doon. Oo. Tapos So, may sumama sa atin, no? Oo. Huwag Alis naman. natin Huwag dito. naman. Anyway, Nakasampa kay Cyrus. So sa lahat ng nanonood, sana na-enjoy nyo tong episode na to dahil talagang pinaghandaan namin to. Hindi man halata pero pinaghandaan natin to. So ayun, maraming salamat sa pagsama ninyo sa amin. Kami ang Lastro Media, ako si Tiny Montana. Gabrang. Cyrus Cooks. Maricar. Zaldi Delano. At kayo, Zaldelano. at kayo ay nanonood ng Kada Kwento. Kwento. Ayan. Kala ko ba Happy Halloween. Happy Halloween. Let's Magandang get it. gabi, bayan.